Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Kung wala o hindi kaya ng asawa at mga anak, ito ang mga magulang o ang mga lolo't lola ang susunod na obligadong magbigay ng suporta. Descendants in the Minsan may kaya yung lolo't lola eh. Abandonado yung, na-abandon na yung kanyang apo. O siya magsusuporta. Dahil may mga anak na pasaway din naman eh. Ayaw suporta yung anak nila. Kaya parang spaghetti pataas, pababa yan. Ascendant, lolo, nanay, apo. Pataas. O, di ba? Halimbawa. Ano yung halimbawa dyan, Eno? Okay, halimbawa, si Henry ay walang asawa at wala rin po siyang anak. Kung siya'y nangangailangan ng suporta, ang kanyang mga magulang ang may obligasyon. At kung wala na ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga lolo't lola ang susunod na may pananaw. Paano kung wala akong lolo't lola? Di ito ang susunod. Persida Costa. Persida. Brothers and sisters naman tayo, mga kapatid. Kaya makinig kang mabuti dito. At Kuya, ate. Kung walang asawa, anak, apo, magulang o lolo't lola na maaaring magbigay ng suporta, ang mga kapatid na nangangailangan ang magiging responsable sa pagbibigay ng tulong. Naku, nagka-2.1. 1 point. Halimbawa, si JC ay walang asawa, anak o magulang na buhay. Siya ay nagkasakit. Sa ganitong sitwasyon, ang kanyang mga kapatid ang may responsibilidad na magbigay ng suporta sa kanya. Kasi ang family relation hanggang brothers and sisters, whether half blood or full blood. Yan ang family. Di ba, JC? Opo. Dapat kabisado mo yan. Tama, lalo ikaw, Eno. Para kung maka 100% ka sa civil law, pasado ka na sa bar. Carry over na yung water law mo. Carry over yung taxation mo, saka yung remedial law mo. Lalo naman ang remedial, pag na 100 mo, bar top notcher ka na. Kaya laging tanong ko sa'yo, what are the elements of injunction eh? Okay. Article 199, anong tinakda ng Article 199? Yes po, nagtatakda ng malinaw na priority o pagkakasunod-sunod ng mga taong may obligasyong magbigay ng suporta at ang sino man sa kanila ay hindi maaaring tumanggi hanggat kaya nilang magbigay. Kung kaya pa naman. Depende rin sa kakayanan. Ngayon iba nagkukunwaring walang-wala. Tinatago yung kakayanan. Huwag tayong ganon. Walang grasya darating sa'yo. Bakit? Bakit ka ba nagkagrasya? Sang galing yan? Di ba sa kalangitan? Biyaya ng Diyos yan? Dapat dagdagan ka lang ng buhay at lakas eh. Para makapagtrabaho, biyaya yan. Tapos pagdadamutan mo yung mga dugo ng yung dugo, laman ng yung laman, anak, asawa, kapatid, apo, lolo, lola. Kaya nga ang sinasabi sa Article 303 of the Family Code of the Philippines. Ayon nga po sa nasabing probisyon ay nagbibigay po ng mga sitwasyon kung kailan pwedeng huminto ang obligasyon ng pagbibigay ng suporta. Pero hindi ito basta-basta ha. May mga rason na dapat bigyang pansin. Narito ang paliwanag. Ayan. Una, kapag pumanaw na ang tumatanggap ng suporta. Siyempre, kapag wala na si recipient, wala nang may kailangan ng tulong. So, RIP na din sa obligasyon. Rest in peace na rin sa obligasyon. Ito pa, kapag si obligor or obligor, yung nagbibigay po ng suporta, ay hindi na kayang magbigay dahil sa sobrang kahirapan. Kung ang nagbibigay ng suporta ay halos wala ng pangkain, hindi naman siya inaasang magsakripisyo ng sobra para lang magbigay ng suporta. At kapag ang tatanggap naman ng suporta ay may magandang trabaho o nagtagumpay na sa buhay o di kaya ay nanalo ng loto. Abay, dapat na siyang mag-graduate sa paghingi ng suporta, no? Time to be independent. Ano pa, kapag si recipient ay may ginawang mali naman, ayan, upang siya ay ma-disinherit o matanggalan ng mana. Kung nagloko si recipient at pwede na siyang alisin sa mana, kasama na rin dito ang pagtigil ng suporta. Walang pera sa mga pasyaway. Kung dahilan ng pangangailangan ng suporta ay ang katamaran o bad behavior, maraming tamad. Maraming tamad. Sa totoo lang. At ito parang si Juan Tamad, nag-aantay na bumagsak yung bayabas sa bibig niya. Merong ganun eh. Sobra naman. Tamad, kaya lagi nangangailangan. Anong gagawin? Pag ito, tamad? Chief, kapag hindi po siya nagbabago, pwedeng tigilan na ang suporta. In other words, nagiging sobrang batugan na. Naku, maraming batukan. Madaling salita, hindi habang buhay ang suporta. May hangganan yan. True. Kung nabago na ang sitwasyon, milyonaryo ka na, suportahan ka pa nung kapatid mong mahirap naman.
Ala ka namang kwenta nun. Napakasakit mo naman yon. Kaya kung ikaw man ay... Obligado o tatanggap ng suporta, may mga kondisyon para huminto ang obligasyon. Galing nyo